Imagine mo ito, ipagpapabawal kang pumasok sa mga pinakamalalaking kasino sa buong mundo. Pero, heto yung twist. Hindi ka nila naban dahil nahuli ka nilang nagdadala ng nakatagong kamera. Oo, o kaya dahil may kasabat kang dealer sa loob, di ba? Tama, tama. O dahil nandaya ka sa mga baraha. Ipagpapabawal ka nilang pumasok dahil kumbinsido ang mga bilyon-bilyong dollar na institusyong ito na mayroon kang supernatural na kakayahang makita ang hinaharap. Wow! Parang may X-ray vision yung utak mo pagdating sa sugal. Exactly. Natatakot yung mismong sistema sa'yo. Parang plot lang ng isang sci-fi movie, di ba? Sobra. Pero, para sa isang lalaking nagngangalang Narciso o Lalo, hindi ito pelikula. Ito yung kanyang mismong dokumentadong realidad. At yan ang tatalakayin natin sa malalimang pagsusuri natin ngayon. At ang nakakabighani rito ay hindi lang ito simpleng kwento ng isang taong swerte sa sugal. Isa itong buhay na case study. Totoo yan. Bale, bubuksan natin ang mga personal niyang tala mula pa noong 2013, pati na rin yung mga detalyadong social media posts niya mula noong Abril 2026. At meron din tayong isang mahaba at napaka-personal na audio recording. Makikita natin dito kung paano binibigyan kahulugan ng utak ng tao yung mga ordinaryong pangyayari. Kumbaga, paano natin ginagawang sagradong mensahe mula sa langit yung mga rules ng isang kumpanya? Yes, at sa kabilang banda, paano ba nagre-react ang isang higanting industriya kapag may isang taong hindi sumusunod sa inaasahang mathematical formula nila? Nakakatakot na nakakabilib, di ba? Kaya para sa iyo na nakikinig at sumasama sa atin ngayon, sisiguraduhin nating bibigyan ka namin ng maraming aha moments. Susubukan nating unawain kung ano ang mangyayari kapag ang isang taong naniniwalang ginagamit siyang kasangkapan ng Diyos ay bumangga sa algorithm ng pasugalan. Handa na ako dyan. Saan ba tayo magsisimula? Magsimula tayo sa pundasyon. Hindi natin maiintindihan yung laban ni Narciso sa mga kasino kung hindi muna natin naiintindihan yung isip niya. Makes sense. Yung theology niya, di ba? Oo. Based sa mga naiwang dokumento niya noong 2013, 2015 at 2016, mayroon siyang napakaklarong paniniwala na nakasentro sa tatlong hinihingi niya mula sa mga tao. Tatawagin natin itong 3 Ps. Yung 3 Ps? Ano-ano nga ulit yun? Una, ang pagsisisi sa kasalanan. Pangalawa, ang pagbabago ng maling paniniwala. At ang pangatlo, at heto yung pinakamabigat, ay ang lubos na paniniwala. Paniniwala na siya ay direktang ginagamit bilang kasangkapan ng Diyos. Eksakto! At may mahalagang detalye dun sa ikatlong P na yan. Mariin niyan sinulat na ang Diyos na sinusunod niya ay ayaw na ayaw sa tinatawag niyang paniniwalang may kapalit. So ayaw niya nung transactional na relihiyon. Tama. Yung lalapit ka lang sa Diyos dahil may hihingin kang grasya o milagro. Yun kasi yung madalas nating makita, di ba? May transaction. Oo, para kay Narciso, yung tunay na paniniwala ay walang kondisyon. Isa itong direktang pagpuna niya sa mga establishmentong relihiyoso na sa tingin niya ginawang negosyo ang pananampalataya. Okay, himayin natin ito. Dahil kahit inaangkin niyang may direct line siya sa itaas, ayaw na ayaw niyang tinatawag siyang propeta o messenger. Wait, seryoso? Ayaw niya ng title na yon? Oo, sa talan niya noong July 2015, ikinweto niya na personal niyang tinanong ang Diyos kung anong titulo ang dapat niyang dalhin. Ang sagot daw na nakuha niya ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling? Parang tatawagin lang siya kapag may tsakang mensaheng ipapaabot? Mismo. Nilinaw din niya na nanggagamot siya, pero si Jesus lang daw ang nagpapagaling. Kumbaga para siyang isang freelance consultant ng langit. Magandang metafora iyang freelance consultant. Hindi siya full-time na empleyado ng simbahan na may opisina. Diba? May specific project lang. At kung susurihin natin yung psikolohiya sa likod niyan, yung pagtanggi niya sa tradisyonal na titulo ay isang napakatalinong diskarte, sinasadya man niya o hindi. Paanong naging diskarte? Kasi sa mga isinulat niya, makikita mo yung inis niya sa mga false prophets.
Yung mga leader na nangungulekta ng pera at gustong tinitinggala sila. Gets. So, kapag sinabi niya na hindi ako propeta, isa lang akong calling, inangat niya yung sarili niyang credibility? Exactly. Nagiging mas kapaniniwala siya kasi tinatanggal niya yung karaniwang motibo ng mga kulto, yung pera at kapangyalihan. So, nailatag na natin yung mindset niya. Meron tayong tao na naniniwalang isa siyang purong kasangkapan ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Tapos, paano napunta sa usapang kasino at surveillance? Ang tulay dyan ay isang panaginip. At hindi lang ito basta panaginip. Ibinahagi niya ito sa isang Facebook post noong Abril 3, 2026. Nagsimula raw sa storeroom ng pinagtatrabahuhan niya. Sa storeroom, anong nangyari doon? Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang nakakapasong liwanag, parang direktang sinag ng araw. Tapos may nakita siyang dalawang tao na invisible. Invisible na tao? Tapos biglang nag-shift yung eksena, di ba? Diyan madalas nagiging weird ang panaginip. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Napunta siya sa isang hotel room na may mga kasama. Bigla na lang daw may malalaking lalaking dumating. Tapos, narinig niya yung boses ng Diyos, tama ba? Oo, sumigaw yung boses ng isang salita. Labor. Tapos pagtingin niya, may mga bag ng bigas doon. Tig 10 kilo. Ang specific nung 10 kilo, Sobrang specific at nagsimulang halungkatin ng mga lalaking ito ang mga gamit nila. Sa kalagitnaan ng gulo, napansin ni Narciso na nawawala yung wallet niya. Magkano daw ang laman? May eksaktong 1,500 Australian dollars doon. May babaeng sumigaw na kay Narciso lang daw yung wallet. Pero heto yung climax ng panaginip. Ano yung climax? May lalaking lumapit sa kanya at sinabi itong linya. Best friend, hindi mo ba alam na red alert ang pangalan mo ngayon? Kahit sa ang sulok ng mundo, minomonitor ka nila. Grabe, red alert at minomonitor? At hindi pa dyan natatapos. Bago magising si Narciso, nakita niya si Jesus Christ na malungkot na malungkot. Ang dahilan daw ng lungkot nito ay yung matinding surveillance at pagmamatiyag na ginagawa ng mundo kay Narciso. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, yung panaginip na ito ay isang napakaklinaw na manifestasyon ng totoong buhay niya. Pambawas ng stress niya, ganun ba? Oo. Yung panaginip kasi ay madalas na paraan ng utak para i-process yung trauma. Pansinin mo yung details, mga lalaking naghahalungkat, nawawalang Australian dollars, tapos yung term na red alert. So sinusubukang ipaliwanag ng utak niya yung pakiramdam na pinag-iinitan siya sa totoong buhay? Exactly. At yung pakiramdam na iyon ay hindi lang niya inimbento. Nag-ugat ito sa mismong paglalakbay niya sa Australia. At yan na nga yung sunod nating bubuksan mula sa audio recording niya. Yung Australia trip niya, yung naging turning point. Naglaro daw siya sa isang malaking casino sa Brisbane. Roulette, yung nilaro niya, di ba? Oo, pero hulahan mo kung magkano yung puhunan niya. $18 lang. Wait, $18? Ang liit no na. Maliit talaga, pero hindi daw siya basta tumataya sa lahat ng numero. Pinipili lang niya at palaging lulundag ang bola kung saan niya gusto. Ginawa niyang libo-libo yung $18 niya. Wow, kaya pala. Pero habang nananalo siya, alam daw niya na may isang casino supervisor na tahimik na nakaaligid sa likuran niya. Nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa casino world, ang tawag dyan ay yung eye in the sky. Hindi lang camera yung nakatingin sa'yo, kundi pati yung mga floor managers. Tama. At kinabukasan, pagbalik niya para maglaro ulit, hinarang siya agad. Hiningan siya ng mga ID para i-verify kung sino siya. At dito na ibinagsak yung akusasyon sa kanya, di ba? Oo, inakusahan siya ng money laundering. Inimbestigahan siya kasi baka daw pera pa yun ng gobyerno. Pinalabas siya ng casino, in-escort ng mga gwardya parang kriminal. Kahit wala naman siyang malaking perang idineposito, naban siya. Isipin mo na lang yung epekto niyan sa utak niya. Nagbakasyon ka, naglaro, nanalo, tapos biglang tinuring kang international criminal. Tapos hindi lang yan sa Brisbane nangyari. Paglipad nila sa Sydney, nakuha sila ng libreng accommodation sa isang hotel. Akala niya senyalis yun ng gabay ng Diyos.
pero hinarang ulit siya. Bing hindi siya pwedeng maglaro dahil naka-red alert yung pangalan niya. Diyan nanggaling yung word na red alert sa panaginip niya. Mismo, 3 gwardya ulit ang nag-escort sa kanya palabas ng Sydney Casino, pati nga nung lumipat sila sa Melbourne at binigyan lang siya ng 3 oras para maglaro bago paalisin. Kaya pala ganun na lang katindi yung surveillance anxiety sa panaginip niya. Bawat galaw niya may nag-aabang. Pero teka lang, kailangan nating mag-isip ng logical dito. Sa iyo na nakikinig ngayon, hindi ba napaka-convenient na ang opisyal na rason ng casino ay money laundering? Pero para kay Narciso, takot sila sa supernatural powers niya? Oo, napaka-convenient nga nung assumption niya. Diba? Hindi ba pwedeng simpleng casino protocol lang ito? Paano natin ipapaliwanag yung disconnect na ito? Yan yung pinakamahalagang tanong dyan eh. Para masagot yan, kailangan nating intindihin kung paano gumagana yung anti-money laundering o AML algorithms ng mga kasino. Paano ba siya nagtatrack? Yung mga system na ito ay naghahanap ng specific pattern. Sa financial crimes may tinatawag tayong layering. Ibig sabihin, ipapasok mo yung pera, ililipat-lipat mo sa iba't ibang laro para magmukhang napanalunan tapos ika-cash out mo. At sa audio recording, inamin niya yung mismong diskarte niya. Mananalo siya sa roulette, tapos ililipat niya sa slot machines. Pag natalo siya dun ng konti, babalik siya sa roulette, uulitin lang niya. Eksakto. Sa mata ng algorithm, ang ginagawa niya ay eksaktong pattern ng money laundering. So para sa computer, red flag talaga siya. Oo. Isipin mo yung algorithm bilang isang immune system ng katawan. Hindi siya naghahanap ng taong may banal na kapangyarihan, naghahanap siya ng foreign body na hindi sumusunod sa normal na takbo. Yung normal na pasyente sa casino ay yung natatalo ng tuloy-tuloy, di ba? Tama. Kaya kapag may naglalaro ng pabalik-balik at laging nananalo sa roulette ng mabilisan, bantayan para sa system. Kaya siya ini-escort palabas. Napakagandang analogy niyan. Para sa casino, irregular data point lang siya. Pero para kay Narciso, dahil naniniwala siyang kasangkapan siya ng Diyos, iba yung meaning nun. Para sa kanya, nalaman ng casino yung YouTube channel niya. Oo, nalaman daw yung channel niya, natuklasan yung divine powers niya, nabasagin yung math nila. Dalawang magkaibang realidad ang nagbangga. At yung dahilan kung bakit nabuo ng paniniwala ni Narciso sa sarili niya ay dahil hindi lang ito ngayon nagsimula. May kasaysayan na siya ng mamilagro sa sugal. Totoo yan. Sa recording, kinuwento niya yung backstory niya. Taong 1988 pa lang. High school pa siya sa Cagayan de Oro noon. Naglaro siya sa perya tuwing pista ng August 29. Yung tumataya lang ng 50 pesos sa ruleta ng perya? Oo, pero palagi siyang nanalo. Puno daw yung bulsa niya ng pera. Dumating pa sa point na mismong empleyado ng perya yung nakiusap na tumigil na siya. Kasi alam daw ni Narciso kung saan babagsak yung numero. At nilinaw niya na noong 1988, hindi pa siya ginagamit ng Diyos para magbigay ng mensahe. Inborn na daw yung power of mind niya. At hindi doon nagtatapos sa sabungan sa Sampaloc, binabato siya ng tansa ng mga tao dahil maingay at laging tama yung taya. Kahit walang tari yung manok, alam niya kung sino matatalo. O ginawa niyang 30,000 pesos yung puhunan niyang 130 pesos sa loob lang ng 2 oras. At heto pa, sa laro ng Cara Cruz sa isang lamay sa Pandacan. Ano nangyari sa Cara Cruz? Nakagawa siya ng 14 na sunod-sunod na kara o taob. Mula 100 pesos, umabot ng 16,000 pesos na libre pa ng 3 case ng beer sa lamay. Pati sa sakla, nanalo siya ng 20,000 pesos. Ito ay nagbubukas ng isang mahalagang tanong. Kasi kung titingnan natin yung statistics ng Cara Cruz, 14 na beses na sunod-sunod na heads. Ano ba yung odds nun? 50-50 ang chance mo sa bawat hagis, di ba? Mhm. Ang probability na makuha mo yon ng 14 times in a row ay 1 in 16,384. Grabe, isa sa mahigit 16,000. Oo. Kapag ang isang tao nakaranas ng ganyang anomaly ng paulit-ulit sa iba't ibang sugal, halos imposibleng hindi niya isipin na may higher power na gumagabay sa kanya. Ang math mismo ang nagtulak sa kanya maniwala sa sarili niyang mito.
At dyan papasok yung theological na aspeto. Paano niya pinagsasama yung pagiging calling ng Diyos at yung pagsusugal? Kasi madalas, bawal ang sugal sa relihiyon, di ba? Kakaiba yung theology niya eh. Para sa kanya, hindi kasalanan ng sugal basta galing sa sariling pawis yung puhunan. Ang kasalanan daw ay kung ninakaw mo yung perang isusugal mo. Kumbaga, tinitingnan niya yung mga panalo niya noon bilang training ground. Inihanda na siya ng Diyos para sa malalaking laban sa mga international casinos niya yun. Ginagamit niya yung lohika ng relihiyon niya para bigyan ng meaning yung galing niya. Kaya pagdating sa kasalukuyan, may estratehiya siya na tinatawag niyang gisa sa sariling mantika. Yun nga, yung binanggit natin kanina. Nilalaro at pinapaikot lang niya yung pera ng kasino. Nakakatuwa yung confidence niya dyan. Sobra. Hinamon pa niya yung mga kasino sa recording, bigyan daw siya ng partida. 12 numero lang ang sa kanya sa roulette. Tapos sa kasino na yung natitirang 25. At siya pa rin daw ang mananalo? Siya pa rin daw kasi nakikita daw ng dalawang mata niya kung saan lulundag ang bola. Kaya ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit siya pinaban sa Australia? Para sa kanya, yung pagbabawal sa kanya ay pinahintulutan ng Diyos bilang isang malaking testimonya. Ito yung proof niya, Testimonya para saan? na kahit ang malalaking institusyon ay takot sa kanya. Kung hindi totoo ang power niya, bakit magsasayang ng oras ang bilyon-bilyong dollar na kasino para bantayan siya? Kaya ginagamit niya itong patulay sa mga followers niya. At may babala pa siya sa kanila. Sinabihan niyang itigil na ang paglalaro ng scatter o yung online slots. Bakit daw? Kasi alam niya na nakaprogram yun na magpatalo. Papanaluin ka sa una para ma-addict ka, tapos uubusin yung pera mo. Nakikita daw niya yung digital at analog na pandaraya. At hindi lang daw sugal ang nakikita niya, di ba? Oo. Kaya rin daw niyang hulaan ang mga bagyo, lindol, at kung mamamatay na ang isang tao. Kung titingnan natin ito sa kabuuan, isa itong extreme level ng tinatawag nating confirmation bias. Paanong naging confirmation bias? Yung utak natin sadyang nakaprogram para maghanap ng pattern. Kapag may malalim tayong paniniwala na special tayo, hahanap tayo ng ebidensya sa paligid natin para suportahan yon. So yung pag-flag ng AML algorithm sa kasino? Hindi yon simpleng administratibong error para sa kanya. Ito ay patunay ng isang celestial na labanan. Minsan, yung nagpapatibay sa mga ilusyon natin ay kung paano tayo pinipigilan ng sistema. Napakalalim ng insight na yan. Ang pagharang sa kanya yung mismong naging gasolina niya para maniwala. So, para i-wrap up ang usapan natin ngayon, Sige, paano natin ibubuo dito? nagsimula tayo sa 3 Ps ng paniniwala niya at yung pagtanggin niya na matawag na propeta. Tapos tinalakay natin yung kakaibang pananinip niya tungkol sa surveillance and red alert. Na naging totoo nung naglaro siya sa Australia at naban siya sa Brisbane, Sydney at Melbourne. Tama. Binalikan din natin yung math sa likod ng mga panalo niya sa Peria at Caracruz noong bata pa siya at kung paano niya ito ginamit na testimonyo laban sa mga dayang online scatter games. Isang napakakomplikadong kwento ng pananampalataya, math at surveillance. Kaya bago natin tuluyan tapusin ang malalimang pagsusuring ito, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na pwede mong pag-isipan ng mag-isa. Ano yun? Kung ang isang sistema, tulad ng kasino, ay nakadisenyo para lagi silang panalo, at may dumating na tao na inaangkin na kaya niyang basagin ang sistemang ito gamit ang divine intervention, sino ang mas mapanganib sa paningin ng lipunan? Ang ganda niyan! Ang taong umaangkin ng kapangyarihan ng Diyos o ang mga institusyon na natatakot na baka ang taong ito ay nagsasabi ng totoo? Maraming salamat sa pakikinig sa aming usapan ngayon at hanggang sa muli.